This portion is brought to you by Highlands Corned Beef, the premium breed of corned beef, and Midas Hotel. Midas Hotel and Casino, a contemporary, design-led lifestyle hotel in the majestic hub of Manila with fabulous views of sunset on the bay. Supreme restaurant options for sumptuous enjoyment in a casino with world-class gaming. Here at Midas, we make days into moments. Sparkling creativity. It's stylemanship by Midas. Tuklasin natin ang mga itinatagong ganda ng Pilipinas. Samahan nyo kaming umakyat, lumangoy, at dayuhin ng mga destinasyong ating may pagmamalaki. Dahil kasama nyo kami sa aming bawat adventure, dito lang sa Cool Trips Backpackers Edition! Good morning, Cool Trippers! It's officially summer! And when you think of summer, of course, automatic dyan ang beach. At automatic din dyan ang swimsuit. Kaya welcome Summer 2015! Alam nyo talaga namang unang-unahan lang tayo dyan sa outingan. Kaya excited na talaga ako kung saan tayo pupunta. Halata naman, Jason, sa suot mo. Oo nga. Para talagang hindi matideny na summer na. Lalo na nandito tayo sa napakagandang beach. Marge, Kong, asan ba tayo? Tingnan mo to, no? Ito yung taong laging clueless kung nasan ka. Nandito tayo ngayon sa Cagayan. Cagayan? Di ba puro caves doon? Nandito tayo ngayon sa Palawi Island, setting ng Survivor USA ng 2013. At isa to sa top 10 destination ng CNN. Wow! So let's discover the great places that Cagayan has to offer. Let's start our summer escapade dito sa Cool Trips Backpackers Edition! magagandang destinasyon sa ating bansa, Cagayan has considered to be a mecca of landscapes for some photographers at paraiso naman sa mga ekskursyonistang dumarayo rito, especially summer season for having the azure waters of its pristine beaches for beach bummers, mountains and falls for trekkers, and spelunkers for having at least more than 10 caves. Cagayan is in the northeasternmost tip of the Philippines, and we are right now in Tuguegarao City, the hottest city in the Philippines. Cagayan is composed of 28 municipalities and 1 city, but most of our land area is also divided by the mighty Cagayan River, the longest and mightiest river in the country. We have a lot of islands. We have 5, and most of them are white sand beaches, one of which is the Palawi Island. So now may we invite you to experience and have an adventure here in the Cagayan province, the caving capital of the Philippines and the smiling land of beauty.
Ana, Cagayan is also the home of the Cagayan Economic Zone Authority, a government-owned and controlled corporation that was created by virtue of Republic Act 7922 and authored by Senator Juan Ponce Enrile, isang native Cagayano. As an economic zone, it aims to develop the whole area into a self-sustaining industrial, commercial investment, financial and tourism recreational center, and likewise with suitable retirement or residential areas. Inanyayahan ko kayong bisitahin ang aming lugar dito sa Santa Ana, Cagayan para makita nyo naman yung aming pinagmamalaking magagandang tanawin like yung famous Palawi Island. Of course, Boracay in the north, doon sa Anguil. And also yung mga iba-ibang tanawin dito. Makikita nyo yung aming mga deep sea fishing, mga magagandang islands at saka a lot of beaches to enjoy. So mga kababayan, welcome kayo na puntahan ang aming bayan dito sa Santa Ana, Cagayan para sama-sama tayong ma-enjoy yung mga magagandang nature. Island hopping na tayo, cool trippers! And our adventure starts sa pinagmamalaking gem ng bayang ito, ang Palawi Island. Kuya Arnold, sa aking speedboat, relax lang po ba kayo? Okay lang sir, relax lang. Saan po tayo pupunta, Kuya Arnold? Sa Cape ganyan sir, sa may lighthouse. Lighthouse, ayos. Mga ilang minutes po tayo pupunta doon? Yung mga boat namin sir, mga inaabot na mga 30 minutes to 45 minutes yan. Pero pag ito... Pero since naka-speedboat tayo. Eh kung speedboat po yung gagamitin, mga ilang seconds po? Seconds ka dyan. Ano ba rin ito eh? Ito yung mga, ano ko ba? Seconds daw, kuya. Ginamit ka ng Avengers 2 eh. Seconds. Napaisip mo. Ano ba? Minutes po, minutes po. Seconds. Minutes, kaya nila mga 15 sir. 15 minutes. minutes. Ano po yung maganda po na pupuntahan po rito sa Cagayan? Bilisan na natin. Yan yung Cape Ganyo, Crocodile Island, Anguil. Yan sir. Kaya pupuntahan po natin yun. Paikot lang po tayo. Anguil Beach, saka Crocodile Island. Yes ma'am. Manghang-mangha kami sa nakikita naming isla at malinaw na tubig ng Santa Ana. Pero kakaibang adventure ang aming naranasan sa aming pag-akyat sa Cape Engaño, where profusion of nature wonder is in store. Yan, Kuya Arnold, saan tayo papunta ngayon? Punta tayo sa taas ma'am, sa lighthouse. Pero dito sa Palawi Island ma'am, may entrance fee na 50 pesos per head. Then yung guide fee po is one guide, 4 guests ay 300 pesos po. Tara na! Kano ka haba to? Mga ilang steps? 237 sir. Ayun. 237. 237 steps. Kayang-kaya. Kuya Arnold, dito po ba yung set up ng oo nga Survivor? pala, no? Diba? Yes sir. Nakailang buwan po sila dito? 6 months silang nagkuhan dito sir. Nakupan nila yung Palawi Island. Nakakalimutan ko yung yung Pabalik ka na naman sa chicharon. Sino pong gusto niyong kumuha? Chicharon? O, sige mamaya. Itong lighthouse po itinayo mula noong 1888 at natapos noong 1892. Yan po ang tinatawag na Faro Cabo de Engaño. Kuya Arnold, gumagana pa rin tong lighthouse na to? Oo ma'am, solar power po yan. Paggabi, yan ang guide ng mga barkong dumadaan dito. Siguro Arnold, malaking tulong ang lighthouse para sa mga nangingisda dito. Yes sir, nangingisda dito sa parte dito kasi kahit masamang panahon, pag nakita nila yung lighthouse, may guide sila kung saan sila pa makauwi. Navigator, yes sir. Yung pala yung lighthouse. So kahit saan sila dyan, pag nawala sila, ito lang ang Sir, ito ang hahanapin guide sir. Makauwi na sila. Yes sir.
dahil napapalibutan ng tubig ang Palawi Island, sariwang mga seafood catch ang aming nilantakan sa isa pa sa pinagmamalaking beach area sa Palawi, ang Angil Beach. Iba talaga ang lasa ng sariwang seafoods, kaya sinubukan na rin nating mamingwit sa Angil Beach na isa sa mga activities na pwedeng i-enjoy dito. Hi Sir Jojo, kailan po ba na-discover itong Angil Beach? Ito po yung na-discover mga 2002, ganon. 2002? Oo. Ito'y na-discover namin dahil sa, alam mo, yung boss ko, syempre, mahilig naman siyang mag-fishing sa, magamit kami ng mga bangka na ganyan, ng mga local fishing boats. Nag-fishing lang kami, then nasulyapan niya na may mga white sand sa place. Kaya, yun. Aside from fishing, bakit meron? Wow, ang galing ni Jason talaga! Kaya pala nagmamadali ka pang kunin. Ayun, nahuli ni Jason. So, aside from fishing po, ano pa po yung mga ibang... Ano pa po nahuhuli dito? Ano pa ibang mga water sports activities na pwedeng gawin dito? Actually, last January 11 to 15 po, ginanap po dito yung kiteboarding at saka windsurfing festival na dinaluhan po ng mga kiteboarders at saka windsurfers sa buong mundo. So sila pa ay nanggaling sa Boracay, sa Ilocos, saka sa ibang bansa. Sa lahat pa po nang hindi nakakakita sa Angil Beach, ako po ay nag-aanyaya sa inyo na kung gusto po ninyong makita kung saan ginanap ang Survivor America na 2 season ng ginanap, yung Blood versus Water at saka Survivor Cagayan, saka gusto nyong maranasan ang napakagandang white sand beach po at saka parang itsura ng Boracay. Kaya nga tinagurian kaming Boracay of the North na makikita po dito sa Angil Beach. Ang galing! Ginamit mo yung ano mo? Hindi ko na magamit yung fishing rod ko kung nainip ako eh. Nagas ko na lang ako. Oo, tino. Ay, pumparis ka pala, gumamit ka ng fishing rod. Ako, ngipin-ngipin lang eh. Ay, ba't nakabalik ko yan? Frozen! Madaya! Nakabalik ko rin eh. Frozen yan! See? Galing dito. Buti mo ka palag yan! Namatay na. Nahilo na, naluno. Bayaan mo lang. Aside from white beaches, panghatak din ng Santa Ana sa mga turista ang mga black sand beaches and resorts na naghilera dito. Diba? You can enjoy both worlds sa bayang ito. Boom! Panes! Dito sa Santa Ana, we have association called Sahara. Santa Ana Hotel Association Resorts and Restaurants. So we have lots to offer. Come and visit our place. We have a white beach, Angib. We have island, which is called Palawi Island, and that was rated by the CNN as a top 10 nicest island in the whole world. And we have also Black Beach, and we have lots of resorts on the mainland. Thank you. I hope we see you here. Up next, let us experience ang kilalang cave sa bayan naman ng Pena Blanca and also savor the flavors of Cagayan. Tutok lang dito sa Cool Trip Backpackers Edition. Marge, I need the break because I'm very tired in trekking, boating, and walking, and boating. Sinabi mo na sinabi. Floating also. Don't worry, Jason. Kasi meron dito sa Cagayan, Holiday Leisure Resort na sobrang marelax ka talaga. Sobrang marelax talaga. Sobrang marelax ka talaga. May isang spa dito na talaga pwede nating puntahan. And yan. Okay, sige. So,
Teka mo na. Oo naman. Ready na ako. Teka lang, asan ba si Kong? Ewan ko, hanapin natin. Kaya ako nung Para ma-pamper naman tayo. Wala ako siya lang. Oo nga rin. Si Kong? Kong ba yan? Ba't nauna ka dito, Kong? Uy, quiet please. Nauna na ako. Sige. Sige. Okay. Wala naman yung bago yan ah. Bang-bang pa. Saan tayo? Tara mga cool trippers, enjoy natin ang summer breeze here at Cagayan Holiday and Leisure Resort. Dito matatagpuan ang masarap na Chinese restaurant. At kung gusto nyo naman magpa-relax, meron din sila mga massage room. And of course, meron din sila mga fitness room kung gusto nyo magpapawis tulad ko. Holiday and Leisure Resort is honored and welcome your remarkable vacation filled with enjoyment. I love this. I love nature. Di nga, Jason. Talaga? Kaya nga ako nasa cool trip kasi nga I love nature. Ano ba kayo? Nature ba talaga gusto mo? Para namang may gusto kang kainin eh. Baka mas mahal mo ang pagkain. Oo nga, Kong. Actually, food lang talaga dinayo niyan dito eh. Sura niyo. Kung ayaw nyo maniwala, sige. Kung ayaw nyo maniwala, di, fine with me. Pero mamaya makikita nyo ang aking Spelunking Pro West. Muntik na. Pro West. Pro West. Anyway, tingnan natin, no? Nandito tayo ngayon sa Calao Cave, ang renowned cave ng Cagayan. Yes, I've heard that, Kong, that Calao Cave has 7 chambers. So, papasukin natin ito mamaya. Plus, ang kanilang chapel sa loob nito. So, this is the first chamber. Yes po. Pangailang chambers to? First chamber po. First chamber. Kasi yung Calao Cave, we have 7 chamber po. Every Sunday, may nagmamas ba talaga dito? Not man, every first Saturday of the month. Galing yun, ganda. Napupuno rin ba yung ano? Yes po. May tanong. Nagkaroon na ba ng wedding dito sa... Yes sir. Meron na. Talaga? So dito po sa first chamber, they dug out of human pelvic bones of men and a woman and the human third metatarsal in Calao Cave po. So this bone is the oldest bone in Southeast Asia po. So this is the second chamber and they call it the divine area because mass is conducted po. So this is the third chamber po. So third chamber, also known as the dark area because there is no skylight po. Okay. So third chamber lang yung walang skylight. So here at the third chamber, we can find the living rock formation of stalactite and stalagmite. Bakit living eh, Emma? Living rock formation kasi lumalaki po sila so. Lumalaki yan? Yes po. Dati ba siya maliit lang? Kasi pag, di ba yung stalactite is formed by the dripping of water coming from the roots of the cave po. Ito naman. And then the stalagmite is formed by the dripping of water coming from the stalactite. So habang natutuluan po yung stalagmite, lumalaki po siya. So
this is the fourth chamber and you can find the second skylight po. So, we are now in the jungle area po, or the fifth chamber. Libo-libong paniki naman ang malayang lumilipad sa circadian flight of bats sa bayan pa rin ng Peñablanca. Ilang minuto lamang ang layo nito sa Calao Cave sa pamamagitan ng pamamangka sa Cagayan River. Best time na pagpunta rito ay alas 5:30 hanggang alas 6 ng hapon dahil ito ang oras ng pagpasok ng mga paniki na ligtas na namumuhay sa kuweba. 1.5 hour away naman sa Peñablanca ay matatagpuan ang Basilica Minore of Our Lady of Piat. Sa bayan ng Piat, ang isa sa 12 minor basilicas sa bansa. The image of the Our Lady of Piat was brought by the Dominican friars in 1604 from Macau. Bali, the old name of this church was St. Dominic Paris. The municipality of Piat is known to be the pilgrimage center of the north because thousands of people are coming here, not just local tourists but foreign tourists as well, because they believe in the miraculous Virgin Mary. There are a lot of miracles that happened here in Piat. I'm encouraging everyone, all people out there, to come and visit our place, our church, the Our Lady of Piat Basilica Minore, and of course you will witness how miraculous the Virgin Mary is, how great our Mama Mary. The shrine is dubbed as the Pilgrimage Center of the North and home to the 407-year-old Black Virgin Mary. Sa pagbisita mo rin sa Our Lady of Piat ay makakabili ng mga religious souvenir items at matitikman din ang authentic kakanin na pawa. Ito ay giniling na mani na ibinalot sa giniling na malagkit. Sinasabing isang Chino na napadpad sa Piat ang nag-formulate ng kakaning ito. Perfect na katambal ito ang mainit na tsokolate mula sa kakao. Sentro ng Cagayan ang Tuguegarao City, ang tinuguring country's premier Ibanag City. Kung ang Baguio at Sagada ang malamig na bahagi ng ating bansa, Tuguegarao holds a reputation to be the hottest city in the Philippines, where its temperature ranges into 42 degrees. It's scorching during noontime. Dito matatagpuan ang St. Peter and Paul Metropolitan Cathedral, ang pinakamalaking simbahan sa Region 2 at ang kapitolyo nito. Matitikman mo rin dito ang pansit batil patong na authentic delicacy ng Tuguegarao. Sinasabing mahigit 500 pansiteria ang naghilera rito sa Tuguegarao City. At maging pansit kabaga ng Isabela ay may sarili rin silang
bersyon na aming nilantakan. Sa dami ng pwedeng i-enjoy sa Cagayan, ay masasabi nating sulit ang pamamasyal dito. Kaya ano pang hinihintay natin mga cool trippers? Tara let's sa Smiling Land of Beauty! Kung March talaga nag-enjoy ako rito, sarap ng pagkain. Sobra. Ang lakas ng alon, tsaka speedboat, very exciting and amazing. Sarap ng seafood nila dito. Ay, yung speedboat. Speaking of speedboat. Yung speedboat. Natuwa ka ba sa speedboat? Hindi. Nag-enjoy ako pero grabe. Kung si Kong naman yung mag-drive, diba? Sarap kayo. Yung Enchanted Kingdom pag ako nagda-drive. Roller coaster ito. Kaya nga, diba, nag-enjoy ba kayo? Oo naman. Ako rin, nag-enjoy ako. Time flies when you're having fun. Talagang napakaraming hidden gem dito sa Cagayan. Totoo yan, Marge. Marami sa atin na hindi nakakaalam na kung gusto nyo ng full summer experience, isa ang Cagayan sa dapat nating puntahan. Dito lang yan sa Cool Trip Backpackers Edition! This program was brought to you by Highlands Corned Beef, the premium breed of corned beef, and Midas Hotel and Casino.